Once and for all ay idinitalya ni Karil, isa sa mga main host ng noontime show na It's Showtime, ang naganap backstage noong April 2 nang mag-guest si Janela Salvador para mag-promote ng pelikula nila ng Thai actor na si Win Metawin na Under Parallel Skies at kanyang concert na Janela Reimagine, kung saan naging issue ang lantarang pagtanggi ni Janela sa request ni Kim Chu na magpasample sa kanya ng kanta. Sa episode ng Magic 89.9 radio and online program ni Mo Twister nitong April 4, ay tinanong nito si Karil tungkol sa trending issue between Janela Salvador at its Showtime host na sina Kim Chu at Vice Ganda. Matatandaang matindi ang pambabatikos ng netizens kay Janela dahil sa pambabastos daw nito kay Kim Chu nang hindi pa man natatapos sa pagsasalita si Kim na nagre-request kay Janela ng sample ng bago nitong single ay pinutol na siya ni Janela at sinabing, "Pausa ko, kayo na lang." Medyo ma-attitude din daw ang way ng pagsasalita ni Janela. Love the music Dream video. Headstone! Thank you! Sample naman, Janela, sa bago mong Medyo song. paus ako today. Kayo na lang. Bilang present si Karil that time, ay malinaw niyang ipinaliwanag ang before and after moments during that incident na siya umanong dahilan kaya nakapagbitiw si Janela ng mga salitang "paos ako, kayo na lang" noong mag-request si Kim sa kanya ng sample ng kanta. Ani Karil, bago pa lumabas si Janela sa stage ay nagkakabiruan na sa backstage ang mga hosts at sina Janela. Say ni Karil, prior to that interview with Janela and Win, there was a moment when Kim Chu and Ann Curtis did "gusto ko nang bumitaw." So Janela meant was, "You guys sing so well, like the voice ni Shireen, and it was so high, going higher and higher." That's why she, Janela, said, "Kayo na lang," kasi that's what she meant. That was her reference naman. Bilang pag-acknowledge din daw iyon ni Janela sa magaling na pagkakakanta ni na Kim at Ann. Nang tanungin naman ni Mo ang tungkol sa paggaya ni Vice sa "paos ako, kayo na lang" statement ni Janela, sa later segment nilang Especially For You, ay pakiramdam ng marami tila pasaring kay Janela ay eto ang paliwanag ni Karil. Late kasi siya dumating. Dagdag pa ni Karil, hindi naabutan ni Vice ang pagkanta ni na Ann at Kim bago magsimula ang programa, kaya baka hindi nito na-catch ang context ng storya. Pakiramdam ni Karil kaya naging issue iyon ay dahil sanay ang madlang people sa mga celebrities na always ready magpasample kada mag-guest sila sa It's Showtime. Maging si Karil daw ay hindi nakakaligtas kapag siya ang pinapasample. Pero dahil nga sa hindi maganda ang pakiramdam ni Janela nung time na yon, kaya tumanggi itong kumanta. Dagdag pa ni Karil, it's just that Janela is not feeling so well and she's preparing for her big concert and she's doing movie press. Siguro she's not able to really rest and recover properly. So we just asked her to do sample. But she wasn't ready for it because obviously she wants to be on tip-top shape for her concert. Sa statement naman na inilabas ni Janela through X noong April 5, ay sinabi niyang personal na siyang nag-apologize for unintentionally offending someone, but not for setting a valid boundary. Tanong ng netizens, ano kayang valid boundary ang tinutukoy ni Janela dito? "If you twist my words, that's on you. I will always be assertive but never disrespectful," dagdag pa ni Janela. Nagpasalamat din si Janela sa mga taong nakakaintindi sa kanya. "Thank you. It makes me happy to know that there are many people out there who know my heart and what I stand for."